yun. Ano ka pinaas? Okay naman yung pakikisama sa akin ng dalawang kapatid. Okay naman. Hindi naman yung masama. Mabait sila. Kasi nga, iba yung ano. Tapos yun, pinasyal nila ako. Sabi ko kung saan hindi ko na kami. Tapos ang sabi sa akin, pili ka na kung gusto mong damit, Joseph. Sabi nga sa akin, kayo na po bala. Hindi naman po ako mahilig sa mga material na bagay. Ganun man din ako, kahit dito. Hindi naman ako mahilig sa mga material na bagay. Sabi sa akin, ano ka ba? Diyan yung papa mo. Gusto ko sabi ng papa, ano kayo Miss Pastor, ganun ba? Because I'm running time daw siya, ganun. Napasok pa daw niya sa work. Sabi ko, kayo na po bahala. Yung katulong mo na lang ang pamili. Yung asawa niya? Hindi ko masabi kung mabait. Kasi 5 araw lang kami nagkasama eh. Kaya hindi ko na... So, naalam mo pa rin kung mabait siya o hindi. Kasi totoo, ramdam ko. Paano ka tratuhin? Hindi, naprangkan ako, anong nasabi. Ano sabi sa'yo? Hindi ka tumutulong? Hindi, pag yung kami naman, alam mo, Joseph, yung hirap ng buhay dito. Mahirap din ako dati, ganyan. Kasi kasalanan ito ng mama mo, kung bakit nagkaganyan ng papa mo. Nasisi niya sa akin ang lahat, na wala naman akong kinalaman sa mga nangyari ng oras at panahon na yun. Ngayon daw na, nasabi niya, yung mama ko daw, yung tama natatandaan ko na ngayon. Later po. Getting. Confession room. Okay, maraming salamat. Okay po. Yun ang sabi na nung hininiwalayan daw ni mama si papa, halos daw negosyo daw ng papa kung gano'n, nung dumating daw siya doon sa ng buhay ng papa ko, gumanda daw ang buhay niya, gano'n, tapos ngayon daw bigla kumarating, kaya daw bigla daw si papa, yung parang kasi daw, pag ako daw sa tuwing nakikita niya at naalala, may trauma na rin sa mga ginawa daw ni mama, kasi parang nababaling na rin sa akin yun. Tama natatandaan ko na ngayon. Feeling ng dad. Tama natatandaan ko yung dad niya, lahat. feeling na yung mom niya yung may kasalanan. Kaya nagkaroon ka ng sister. So akala na daddy mo niloko siya ng mami mo. Kaya medyo galit yung daddy mo sa mami mo. Tapos biniblame ka ng dad mo that time na it's your mom's fault. Kaya parang sa akin na inasisi lahat. Na pag ako nandun sa bahay na yun, hindi ako nasagot talaga. Napigilan ko yung sarili ko, gusto ko sumagot kasi si mama naman yung mga kasalanan magaling naman para sa akin na. Okay. Kaya hindi na buo yung galit ko sa mama ko. At lalo nagpatong-patong. Ay, hindi mo naman alam talaga yung sagot, yung reason, yung totoong tapos nangyari. minsan, parang masakit na yung sinabi sa akin. Sumabat ako ng konti. Sinabi ko na, mga oras po na hindi ko naman po kasalanan po kung ano pong nangyari po sa kanila po ni mama at ni papa kasi po wala pa po kong isip noon. Pagpasensyahan niya na po gano'n po. Hindi naman po sa akin isisi po kasi po nag-iisip din po ako. Kaya hindi, dapat mo lang malaman. Joseph, malaki ka na, ginanon ako. Malaki ka na, dapat malaman mo yung pagkakamali ng ina mo. Ginanon mo sa akin, nung madrasta ko. Tapos yun, nagkakainan kami. Yung pabalik-balik yun ang sa akin. Kaya habang kami nagkakain, nagaluha ako. Iniyak ako, yung luha ko napatak sa pagkain. Pero diretso pa rin. Hindi ako nagpahalata. Nakatungo lang ako. Ang mga tatandaan ko na ngayon. Okay. Ngayon, basta pag kami mga kasama, lalong-lalo na yung nabasta ko, nasabi sa akin na kung gano'n. Yung tungkol din sa mama na nagkanubi-nubi daw, pumunta para ng Marinduque para sa akin. Siya daw ang nag-aruga kay Papa. Kung na daw ginawa si Papa, kundi mag-inom, mag-ganyan, gano'n daw. Sino sabi? Sabi ng madrasta. Sino? Sabi ng madrasta. Wala daw ginawa yung Papa ko, kundi mag-drink, gano'n. The wife. So, she's blaming yung... Kaya daw pag ako daw nakikita ng Papa ko, para daw nagapulo yung dugo, gano'n. So, pag nakikita, yan, gets mo? Yung parang, hindi daw maiinit siya. Kasi tinanong ko kasi naaralan niya yung kasi nakita niya rin na isang beses na lapitan ko si Papa, iniwasan ako. Okay. Sabi, parang niya sa akin, sinabi niya sa akin na, kaya ganun, mainit din. Tapos paano ka nakalis doon? Ikalimang araw, pumunta na si Lulu. Nung usapan ko na, tapos yung sinabi ng lahat.
Ganun. Tapos yung lolo ko, sinisidong dun sa mama eh. Kasi kasalanan po nila yung Gemma eh. Ganun yung address ng... Ito mo naalala ko na ngayon. Grabe. Kasi kasalanan po Kasi nila. wala na ayaw. Kung hindi na kayo nagkita ulit. Kung malaman ito ni mama, magagalit yun. Tapos yung mga anak niya, may mabait sa'yo. Hindi naman, Nahanap mabait mo sa akin. Facebook. Nag-usap ko hindi. Hindi, ayaw nila akong kausapin. Kaya ano yung nahinanakit ko. Kasi nang lahat ng may Facebook, inaano ko sila. Ina-ignore nila ako. Ayaw nila, parang ano nila sa akin. Yung ganun. May matandaan pa ako at hindi. Facebook. Oo. May ano? Nag-Facebook ako. May natandaan, remember. May naalala ko. Nag-Facebook ako, nag-message. Nag-message siya sa akin. Yung ano, kumadras ako. Nag-message. Ang sabi, bakit ikaw ay nagawa ng Facebook at may nakita akong scandal sa internet tungkol sa'yo? Isda. Scandal. Scandal? What scandal? Alam ko. Tapos, inano ko, ano bang scandal po yun? Yung mga ginawa ko daw siya na ano. Tinignan ko talaga, tinignan ko. Yung pala yung mga slide yung kung may mga picture-picture. Ang sinasabi nila scandal. Nananawagan ka kasi. Kaya nga ni, Ano slideshow? may mga picture-picture ko, tapos inano ko sa kanila, inaano ko sa kanila. Gumawa siya ng parang slideshow ng pictures niya para Nagpapansin. para na-upload niya sa internet para mapansin siya, para makita ng dad niya kasi gusto niyang, kasi hindi siya pinapansin. So gumawa siya ng video. Tapos nag-message yung wife kay Bigel na bakit mo yan ginagawa? And tawag niya doon, nagsascandal ka. Yun nga parang Tawag yung scandal. It's basta just... parang nagsascandal ka. Yung ginamit niya, Sabi yung gano'n, tapos, bakit ka nagsascandal? ano, sinabi Bakit nagsasend ka pa ng video at ina-upload mo yung pictures mo kasama mo papa mo picture. isang beses Kasi nga, di ba, na is ako trying to inano. look for yun. Sabi naman, inano ng tito ko, inano ng tito ko, bakit po, sabi ng ganun tito ko, bakit po, Replyan. kahit sino pong tao may karapatan pong gumawa po ng Facebook at ng slideshow, hindi po skandal yung nalinaw ko lang. Sabi ng ganun tito ko. Kasi siya ang gumawa ng slideshow ko na yun. At gusto natulungan akong tito ko, baka mapansin ako ng papa ko. Tapos, minsan, naka-open yung Facebook ko, may gumanong babae sa akin. Hello, Mr. Bigel. Sabi ko, sino po, hindi ko ikaw kilala. Sabi niya gano'n, I'm sorry. May isa pa palang Bigel. Akala ko sila lang ang Bigel. May isa pa palang Bigel. Sino ka? Sino ang Bigel ka? Bakit ngayon talang nakita? Gano'n sabi sa akin. May nag-message, wrong. Inano ko, sinabi ko na, ako ito, yung Joseph Bigel. Yung Bigel na nahanap ko, Batangas, may Marinduque, gano'n. Yun. Ang ginawa ni, ako siya isipin niya. Sa akin, inabat mo ng papa ko yung mga nagawang kasalanan ng mama ko. That time, wala naman akong alam nun. Kasi 6 years old pa lang ako nun. Ay, ako. And then yung kapatid ko, nasabi niya na hindi daw niya anak yun. Hindi daw alam niya kung kaninong anak siya. Sipin mo yun. Ang kailangan daw doon, DNA test niya. Ganun. DNA test. DNA. Ayaw daw niyang tanggapin gano'n. Kung bebe lang daw niya apelido nga padala daw dun sa batang yun. Hindi daw niya kilala kung sino man daw yun. Na may nasabi ay, na anak daw ng, ko may sinabi siya ay. Pero sa pagkakilala ko sa mama ko, kahit ganun yung mama ko, hindi man ganun yun. Siya lang, ayaw ko magano, hindi ko alam yung pangyayari. Si mama at si papa lang talaga, pag nagharapan sila makakapagsabi lahat-lahat. Kaya nga ang gulo ng buhay ko, yun ang naisip ko. Sa kanilang dalawa, yung mga hinanakit ako. Paiwasan.